Magandang hapon po. Pag-asa Weather Update. Alamin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo, September 3, 2023. At latest update sa bagyong Hana. Magandang araw, narito ang latest update natin hinggil sa bagyong si Hana at sa habagat or southwest monsoon na nagpapaulan nga sa ilang bahagi rin ng Luzon at maging sa ilang bahagi ng Western Visayas. Patuloy tayo nagmo-monitor sa typhoon na si Hana at kanina nga alas 10 ng umaga, ang mata ng typhoon na si Hana ay tinatayang nasa laing 220 kilometers ng layo north-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay ni Hana ang lakas ng hangin na umabot hanggang 155 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso ng hangin na abot naman ng hanggang 190 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa direksyong westward sa bilis na 10 kilometers per hour. So mapapansin natin yung makapal na ulap ni Hana ay inaabot na ilang bahagi nga ng dulong hilagang Luzon. Dagdag pa dyan, patuloy na pinag-iibayan ni Hana ang habagat or southwest monsoon na siya naman nagdudulot ng napakakapal na kaulapan at mga pag-ulan sa natitirang bahagi ng Northern Luzon at maging dito sa ilang bahagi ng Central at Southern Zone at Western Visayas. So, balikan muna natin ang bagyong si Hana, no? Dahil sa patuloy na napakalapit nito sa dulong hilagang Luzon. Mayroon tayong mga lugar na may warning signal number 1. Yung naka-highlight ng blue dito po sa may bandang Batanes at sa northern portion ng Babuyan Island kasama nga yung Babuyan at Calayan Island. Inaasahan natin na may mga pag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin ngayong araw, no? So ano inaasahan natin dahil sa bagyong si Hana? In terms of paulan, may inaasahan tayong 50 to 100 millimeters of rain dito nga sa Batanes at sa northern portion ng Babuyan Island. Samantala, in terms of malalakas na hangin, inaasahan natin posibleng magkaroon ng minimal to minor impacts, yung malalakas na hangin sa mga lugar na may warning signal number 1 dahil sa bagyong si Hana. Pag sinabi natin minimal to minor impacts, halos wala or at least may mga minimal impacts, for example, sa mga bahay na gawa sa light materials, sa mga bahay na gawa sa nipa o yung mga tinatawag nating bahay kubo ay posibleng magkaroon ng mga minor damages. In terms of lagay naman ng pag-alon ng karagatan, inaasahan na ang mga lugar na may warning signal number 1, yung mga bahaging karagatan dito ay magiging maalon hanggat maaari huwag na pumalaot ang anumang uri ng sasakyang pandagat. Samantala, ano nga ba inaasahan natin pagkilos? Makikita natin sa latest forecast track ng bagyong si Hana na posibleng ang mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw ay halos nandito na siya sa boundary ng ating air responsibility. At bukas nga ng umaga, inaasahan na nakakalabas na ito ng PAR sa laing 400 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. Pagdating naman ng Martes ng umaga, inaasahan natin na halos nandito na siya sa may bandang Guangdong, China. So, Miyerkules ng umaga, Huwebes ng umaga, patuloy itong inaasahang kikilos dito nga sa southern part of China hanggang sa patuloy ng maging isang ganap na low pressure area na lamang. So, in terms of intensity, within the next 24 to 36 hours, posibleng mapanatili nito yung typhoon category. Pero once na magsimula na mag-landfall dito sa southern part ng China, ay posible nitong humina hanggang sa maging isang low pressure area na lamang. Mapapansin din natin, no, yung area of probability ay malayo man sa dulong hilagang Luzon, pero yung radius kasi nito, yun ang rason kung bakit nasasakupan pa rin itong ilang bahagi ng dulong hilagang Luzon ng warning signal number 1 na inaasahan nating posibleng manatiling nakataas sa mga lugar nito within the next 24 hours. In terms of habagat naman, balikan natin, patuloy ang pag-iiba yun ni Hana, itong habagat or southwest monsoon. Inaasahan natin na posible pa rin ito magdulot ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin sa ilang bahagi ng ating bansa, no, sa susunod na 2 hanggang 3 araw. In terms of paulan, pinag-ibayo pa rin ni Hana ang habagat, 100 to 200 millimeters of rain inaasahan natin ngayong araw dito nga sa buong Ilocos region, sa lalawigan ng Abra at Benguet, ganun din sa lalawigan ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Samantalang ngayong araw, 50 to 100 millimeters of rain naman dito sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, sa lalawigan ng Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Rizal, ganun din sa Cavite, Batangas, Romblon, sa northern portion ng Palawan kasama Calamian at Cuyo Island, ganun din sa lalawigan ng Antique. Bukas naman, inaasahan natin na may pag-ulan pa rin, no? 100 to 200 millimeters of rain dito nga sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Samantala, in terms of 50 to 100 millimeters of rain, maasahan pa rin or posible pa rin na maranasan dito nga sa Metro Manila, Abra, Benguet, sa lalawigan ng Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal,
Cavite, Batangas, ganun din dito sa Occidental Mindoro, sa northern portion ng Palawan kasama ang Calamian at Cuyo Island at sa Antique. Sa darating naman ng Martes, wala tayong inaasahan na more than 100 millimeters of rain sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero dito sa Metro Manila, sa buong Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, ganun din sa Bataan, sa Tarlac, sa Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan at Rizal, sa darating na Martes, asahan pa rin natin yung 50 to 100 millimeters of rain dahil nga sa pinag-ibayang habagat. Kaya patuloy pa rin ang paalala natin na posible pa rin makaranas ng mga pagbaha, lalong-lalo sa mga low-lying areas. Pag umapaw naman yung mga tubig sa ilog, ay pwede rin magdulot ng mga pagbaha sa mga komunidad na nasa gilid ng ilog. Pwede rin magdulot ito ng pagguho ng lupa, yung patuloy na pagulan na dahil sa habagat, lalong-lalo na po kung sa lugar nyo malapit sa paanan ng bundok, ay ilang araw nang umuulan. Baka malambot na po yung mga bahaging kalupa, no? Kaya yung mga kababayan po nating nakatira sa mga lugar na binanggit natin, dun sa mga lugar na may warning signal number 1, at ganoon din sa mga lugar na pwedeng ulanin dahil sa habagat, maging alerto at patuloy nga makipag-ugnayan at makipag-cooperate sa kanilang local government at saka local disaster risk reduction managing officials para sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Samantala, ang habagat bukod sa ulan, pwede rin magdulot ng mga pagbugso ng hangin ngayong araw dito nga sa Babuyan Island, Ilocos at Cordillera Administrative Region, ganun din sa Nueva Vizcaya, Zambales, Pampanga, Bataan, Aurora, Bulacan, Metro Manila, sa buong Calabarzon at Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at sa northern portion ng Eastern Visayas. Bukas naman, pwede ring maranasan yung mga pagbugso ng hangin sa lalawigan pa rin ng Batanes, Babuyan Island, buong Ilocos Region, ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region at Central Luzon, dito sa Metro Manila, sa Calabarzon, sa nakararaming bahagi ng Bicol Region, Mimaropa at Western Visayas. Sa darating naman ng Martes, may mga pagbugso pa rin na hangin na dulot ng habagat, Batanes, Babuyan Island, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Cavite, northern portion ng Quezon, dito sa may bandang Lubang Island, Romblon at Kalayaan Island. So yung mga pagbugso ng hangin pwede rin magdulot ng mga minimal damages sa mga structure or type of structures na tinatawag nating high risk. Ito po yung mga gawa sa mga magaan na materyales, gawa for example yung mga tinatawag nating bahay kubo, no? Kaya dapat maging alerto rin yung mga kababayan natin sa mga epekto ng habagat in terms of strong winds sa kanilang area. Ngayon, dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at ng bagyong Sihana, may nakataas po tayong gale warning hanggat maaari huwag na pumalaot yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat dito nga sa mga bahaging karagatan sa paligid ng Northern at Central Luzon at dito sa Western at Southern Seaboard ng Southern Luzon at sa Western Seaboard of Visayas. Yung mga naka-highlight na pula, inaasahan natin na magiging maalon hanggang sa napakaalon.